Kamusta pong muli mga kababayan? Nagbabalik po muli ang inyong katambay, si Katambay Manong po. Samahan niyo po muli ang inyong lingkod. Magkomentuhan po tayo. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, madaling araw po sa atin lahat. Saan man sulok ng bansa o mundo tayo naroon. Naway maingatan po tayo mga kababayan. Ito po mga kababayan, talagang putok na putok po at talagang hindi po tinitigilan po ito. Lalo po sa mainstream media at social media. Ang mga detractors po o tinatawag na mga troll farms po ng Vice President Sara Duterte at ang bahagi po ay sinasabing demolition job po sa Vice President Sara Duterte. Impeachment po. Ito po, ginagawa po nilang issue po ngayon ng impeachment dahil kailangan po nilang impeach ang Vice President para po mapagtakpan ang issue po na kinaharap po nila lalo sa ating kaperahan mga kababayan. At ito po, balita naman po ito mga kababayan, pero pakinggan din po natin muli, pakinggan po natin ang balita at ang paliwanag po ni Attorney Vic Rodriguez sa ginawa po ng mga congressman na instant. Nakita niyo po, parang instant justice sa loob lang na isang araw. Nakapag-impeach na sila, inimpeach na nila sa Kongreso ang Vice President. Sa loob lang na isang araw mga katambay, ilang oras lang. Napakabilis. Ganun po katindi ang House of Representatives mga kababayan. No question asked. Na-impeach na po nila ang Vice President sa House of Representatives. Iniintay na lang po at buti na lang po, siyempre po, nag-break na po, nag-recess ang Senado. Kaya po hindi nagtuloy-tuloy po ang plano nila dahil nag-recess na po ang Senado. Ang balik po nito ay sa June mga katambay. At ang pumirma po, ang pumirma mga kababayan, ang pumirmang mga congressman ay 215, 215. At kauna-unahan pong pumirma ang anak ng Pangulo mga kababayan. Ibang klase, no? Samantalang ang tatay ng congressman, ang Pangulo, ay hindi po siya sang-ayon na ma-impeach ang Vice President. Pero pagdating naman po sa anak na congressman, kauna-unahan pa pong gustong ma-impeach ang Vice President. Nakita nyo naman po, unbelievable. Mismong anak na ay wala pong patol ang kanya yatang ama, mga kababayan. Ibang klase, no? Ibang klase talaga pagka politika eh. Lalo kung ayaw mo nang mawala sa iyo ang kapangyarihan na nabalik o nakuha mo dahil sa mga Duterte. Kung hindi dahil sa mga Duterte, maging pangulo ka kaya ng bansa, mga kababayan? Tanong lang po. Ito po, pakinggan po natin ang balita at sinunod po natin si Atty. Vic. Pumirma ang 215 kongresista sa ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte bago ang congressional break ng Kamara. Kabilang sa mga pumirma, sina House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos at iba pang House leaders, habang ilan namang mambabatas ang hindi sumuporta sa reklamo. Batay sa impeachment complaint, kabilang sa mga aligasyon laban kay BP Duterte ang betrayal of public trust, katiwalian sa confidential funds at extrajudicial killing sa Davao City. Matatag itong complaint na ito dahil 250 members mismo ang pumirma sa impeachment complaint na ito. At hindi pipirma yung mga yon kung hindi sila kumpiyansa na lulusot ito at mabigat ang ebidensya kapag nilitis ito sa isang impeachment trial by the Senate. Nakita niyo mo, 215 daw ang pumirma mga babayan, di ba? At matatag po at hindi raw po pipirma ang mga congressman ng 215 kung hindi raw po matatag ang ebidensya. Ang tanong po ng taong bayan, how much? How much po kaya ang naging pirmahan mga katambay? Pakinggan po natin si Atty. Vic mga katambay. Bago natin komentuhan. 32 million mga tambay. Kahit lagay mo ng 300 silang mambabatas, 300 elitistang mambabatas na nakawin ang opisina ng pangalawang Pangulo na kung saan si Inday Sara Duterte ay hinalal ng 32 milyong Pilipino. Huwag po tayong pumayag mga kababayan. Ito'y lantarang panluloko. At kahit hindi ninyo binoto si Vice President Inday Sara Duterte, hindi na po si Vice President Inday Sara Duterte ang usapin dito. Ang usapin dito
itong napakaliit na grupo ng mga elitistang mambabatas gagawin ang lahat para yurakan ang sagradong mandato ng sambayan ng Pilipino. At ang ating prueba, sasagasaan nila, isasantabi, nanakawin, hindi lang ang pera nating mga Pilipino, kung hindi pati ang tanggapan ng pangalawang Pangulo. 32 million Filipinos who lawfully, legally, democratically, and constitutionally elected Vice President Inday Sara Duterte, nanakawin lang. Higit na malaki ang boto ni Inday Sara kaysa kay Bongbong Marcos. Higit na malaki ang boto ni Vice President Sara Duterte kaysa kay Bongbong Marcos. At higit na malaki ang pagkakasala ni Bongbong Marcos. Siya ang dapat i-impeach dahil sa kanyang pagpasa sa illegal, immoral, unconstitutional at invalid at criminal na 2025 national budget. Kinakailangan nilang Yan mga tambay, napakaganda po ng pahayag ng Attorney Vic. Sila po ang dapat ma-impeach sa ginawa po nila. Impeachable po yun eh. Di ba? Illegal po ang ginawa po nila ng 2025 national budget. Pero, sino po mag-impeach? Magkakasabwat po sila. Di po ba? Magkakasabwat? Sino mag-impeach sa kanila? Paano uusad ang kaso nila? Paano uusad sa Kamara? Yung sinasabi ni Attorney Vic, sila magkakasabwat. Di po ba? Di po ba, mga kabayan? Ayan, no? Ito po yung mga congressman. Marami po, 215 mga tamay. At hintayin po natin ang kabuuan ng 215 na pumirma po, mga kabayan, sa impeachment po. Ayan po. Ito po sa mga distrito po ito, mga kababayan. Karamihan po ng pumirma congressman ay magre-re-election po yan sa mga distrito po natin, mga kababayan. Ito po yung 11 po, itong House Prosecutor natatayo po. Kung sakali pong natuloy ang impeachment, itong mga darating na araw, kaya lang po, nag-recess na po ang Senado, kaya po, mag-iintay pa po sila. Kaya yung kanila pong kasiyahan at pagdiriwang ay maaantala pa po hanggang June, mga tambay. Pebrero pa lang po tayo. Meron pa po tayong Marso, Abril, May, June. 4 na buwan pa po silang maistap ang kanilang kaligayahan. Lalo-lalo po ang elitista na sinatawag ni Atty. Vic. Ang mga elitista, karamihan po dyan, nakita mo na, makakaliwa. Mga kabayan, tuwan-tuwa po. Ang grupo po ng Makabayan Black, tuwan-tuwa po. Ito po yung kauna-unahan po dyan, si Sandro Marcos, di ba? Ang anak ng presidente, mga kabayan. Talaga inililihis po yata nila talaga ang issue para po ang issue po na dapat po ay sila ang ma-impeach ay dinala po nila sa Vice President na napakahirap po nila. Alam niyo po mga tambay, sila po ang nalalagay sa hot seat nito mga kabayan. Pagka ito po ay tinuloy nila, halimbawa itinuloy po ng Senado ang impeachment sa June, pagbabalik po ng session nila at ng Senado. At kung itutuloy man nila ito, ay maglalabasan po lahat Lalabas po lahat ang tunay na tinatago nila. Dahil, dinadala po nila sa confidential funds, sa budget po ng DepEd. Sino po ba ang naglagay ng mga extraordinary sa DepEd? How many billions? Lalabas po lahat yan At yung tinawagan po ng First Lady ang Vice President, yun mismo sa kanya, nung siya'y Secretary ng DepEd, lalabas din po yun, mga kababayan. Kaya ito po, yung mga House panel daw po ng Vice President, kung natuloy man ang impeachment, itong mga darating na araw, kaya lang po na naabutan po sila ng recess minalas po sila, mga kabayan. Kaya yung pagdiriwang po ng mga vloggers na tuwan-tuwa, ay minalas pa, mga kabayan. Siyempre, sino pa ba mangunguna rito? Si Representative Luis Tro. Alam naman natin na talagang gigil na gigil po ito sa Quadcom. Si Romeo Acop, mga tambay, si Joel Chua, si Ramon Gutierrez, mga kababayan, si Representative Raul Bongalon, mga katambay, Jonathan Flores, Lawrence Defensor, Representative Arnan Pangalinan, and Representative Mercelito Libanan. At siyempre si Lorento Acaron at Charon at si Representative Isabel Zamora, mga katambay. At syempre po, lahat po ng grupo ng Quadcom at Tricom may nagpirmahan po dyan, mga tambay. Syempre po. At syempre po, mga tambay, pumirma din po
Yata, mga katambay, ang pamilya po ng Tulpo. Pumirma po rin. Nagpirmahan din po ang pamilya ng Tulpo. Ang asawa po ni Rapi Tulpo, ni Congresswoman Tulpo, at ang kanyang anak na nasangkot po doon sa EDSA. Di ba? Nahuli po yung driver, yung anak pong congressman ni Rapi Tulpo, kasama po sa pumirma. Siyempre po, pati po si Sylvester. Pumirma rin po si Sylvester, mga kababayan, dito po sa impeachment po ng sa Kamara, sa Congress, mga tambay. At siyempre po, mawawala ba sila Paduano dyan? Sila Barbers, mga kababayan. At yung congressman po na artista, si Dan Fernandez, mga tambay. At siyempre yung pastor yung pastor na hindi nagmumura, mawawala pa po ba yun, mga kababayan? At napakarami pa. Hintayin po natin, napakarami po ito. Sana po makuha natin ng buo lahat ng 215 na pumirma po rito, mga tambay. Ito po ay sa mga distrito natin. At ang karamihan po rito ay puro po tatakbo po congressman sa mga distrito po natin, mga kababayan. Ang mga senador po, mga kababayan, ay hindi pa naman po pumipirma ang mga senador. Dahil nga po, hindi pa naman po, mga kababayan, hindi pa naman po ito ini-impeach po dahil nga po ay sa June pa po at hindi pa natin alam kung sino pa po ang mawawala riyan at makakabalik po sa kanila sa Senado, mga kababayan. Kaya dito po, no, nakita niyo po yung pangyayari. Itong mga tao na ito, mga kababayan, nakita niyo po yung anak ng yung taong ito na binudol nila ang Vice President. Kung ito po ay talagang ligawan nila itong pamilya na ito. Isa na po ito si Congressman Marcos. Di ba? Talagang pa-bless-bless pa yan. Nagmamano pa yan, mga kababayan. Nagmamano pa sa dating Pangulong Duterte yan. Pero ano po ang ginante nung makabalik na po sila sa kapangyarihan, mga tambay? Ano po? Ayan. Yan, lumabas na po ang tunay nilang pagkatao. Kung anong klase po silang tumanaw ng utang na loob, mga kababayan. Likas na po yata sa kanila yan, yung manggamit, mga kababayan. Kaya po, ang nararapat po na gawin po natin dito, dahil nga po napornada, nakita nyo po yung ginawa nila sa Kamara, sa pangunguna po. Marami po rito pumutok katulad po ni Congressman Garin. Di ba? Na-absuelto po sa kaso niya sa Dengbaksya. Yung po ang sinasabi ni Congressman Pulong na nanguna rin po mangalap ng mga pirma, mga kabayan, itong congresswoman na ito. At syempre po, nahandyan po ang puwersa ng speaker, mga kabayan, napakabilis, di ba? Pagdala pa lang po ng Secretary General ng House of Representatives, pagpasa pa lang po sa Congress, napakabilis po. Tinapos na po nila nung araw na yon ang impeachment. Ganun po sila, mga kabayan, ganun po katindi. Dahil nga po, sila naman po talaga, di umano ang gustong mag-impeach o magpa-impeach talaga. Sila naman Hindi naman po ang taong bayan ang gusto magpa-impeach sa Vice President. Mga politiko, real talk, sila po. Yan po ang totoo, hindi po ang taong bayan. Sila mismo, mga politiko, ang atat na atat at hindi na po maintay ang 2022 dahil nga po hindi nila kayang talunin ito. At isa pa, kailangan po nilang gawin ito madaliin dahil lahat po ng issue nila ay pumuputok na po sa Supreme Court. Di ba? Ano sabi ni Attorney Vic? Sila ang dapat ma-impeach. Yung ginawa nila na ating 2025 national budget, krimen. Isang krimen ito. Panggagago. Sila ang dapat ma-impeach. Kaya lang, wala nga po sila nasa kapangyarihan. Kontrolado nila lahat dahil yata sa pera. Di ba? Gumagana po ang pera ng Pilipino. Pera ng Pilipinas. Gamit na gamit po, mga kababayan. Gamit na gamit po yata. Kaya po, mga kababayan, ito po. Ingatan po natin to, mga kababayan. Mga party list. Ingatan po natin ito. Ito po mga party list na ito. Ito po, katulad po nito. Yung iba po, baka alam nyo na. Iwasan nyo po ito. Itong kabataan party list. Wag na wag nyo po iboboto ito, mga kababayan.
Ito po, banggitin ko po, yung Kabataan Party List, wag na wag po natin tatangkilikin ito. Mga makakaliwa po ito. Ito po, Akbayan, tumatakbo. Ito po, iwasan po natin iboto to. Kabataan Party List, Akbayan, Party List, Gabriela, Women's Party List. Tapos yung ACT teacher ng mga tulpo. Iwasan po natin ito, mga kabayan. Yung ACT teacher, Party List ng mga tulpo. At yung Bayan Muna, Party List. At yung Tingog Sinirangan Party List, yung Tingog, wag po nating tangkilikin ito. At yung Batang Quiapo Party List at yung CIS Party List, mga tambay. Dalawa po pala ito, yung ACT Teacher Party List, ito po yung kay Castro. Iwasan po natin. At yung sa mga tulpo po, ikukorek ko lang po, yung ACT CIS Party List. Yan po yung sa mga tulpo, yung ACT CIS yata yan, Party List. Yung kay convicted ng child abuse, yung Teacher Party List. At ito pa po, meron pa po sila, mga kabayan. Ilan pa po yan? O yan po, mga kabayan, yung Ako Bicol, iwasan po natin ito, mga kabayan. Yung Ako Bicol, ano po yan? I think kay Saldico po yan, mga kabayan. Ulitin po natin ang mga party list na iwasan po natin. Ito po, Kabataan Party List, Akbayan Party List, Gabriela Party List, at yung ACT Teacher Party List, Bayan Muna Party List, Tingog Party List, Batang Quiapo Party List, yung ACT CIS Party List, at syempre po ang sinasabi po nga Ako Bicol Party List. At marami pa po ito, mga kabayan. At yung iba po na titingnan po natin ay ipapahayag po natin sa mga darating araw. At marami pa pong party list na iwasan po natin. Kung meron po kayong mga alam, mga kababayan, ipahayag nyo rin po. Ipahayag nyo po yung mga hindi po natin dapat iboto kung matutuloy man ang halalan, dahil wag na po tayong magpagamit sa mga sumusuporta sa CPP, NPA, NDF, at ito po ay nahahawakan ng mga oligarko. At karamihan po yata rito ay nahahawakan pa ng mga drug lord. Nagagamit na po yata ngayon ng mga drug lord. Pati po yata ang pera ng mga drug lord ay nagagamit na din po yata sa pamumulitika, sa pagpapabagsak po sa mga Duterte at kay Vice President Sara Duterte, mga kababayan. Kaya nga po, ano po sinasabi ni Atty. Vic? Papayag ba tayo, mga kababayan, sa ginagawa po ng mga congressman at mga senador? 32 million ang bumoto sa ating Vice President. Samantalang sila, gurami lang ang mga bumoto dyan. Kahit pagsama-samahin natin lahat ang boto niyan, malaki pa rin ang boto ng Vice President. Kasi karamihan po dyan, nananalo lang po yan. Wala pang 200,000 yung ibang congressman dyan. Pinakamalaki na, kalahating milyon, mga kababayan, yung ibang congressman dyan. Di po ba? Kaya po, napakatindi po ng ginawang pangbabalahura po sa ating Vice President. Pilit po nilang inaagaw ang binigay na mandato at tiwala ng taong bayan sa Vice President, mga kababayan. Sila lang po ang gumagawa po. Yung tiwala ng Pilipino na binigay sa Vice President, sila po ang gustong magtanggal. Di po ba? Ibang klase itong mga politiko ito dahil nga sobrang ganid, sugapa, yata sa kapangyarihan at sa pera. Ibang klase po. Pagdating po sa kasibaan, kawalang hiyaan yata ang mga gusto po yatang mangyari sa ating bansa. Walang hiyain po, lalo po ang ating pera. Kaya po nakakalungkot dahil itong mga politiko na ito, hindi naman po tayo binigyan ng kaginhawahan nito na 3 taon. Dinala po tayo sa napakaraming isyong pera, korupsyon, hindi maipaliwanag dahil nga po pinagtatakpan nila. Pati ang mainstream media di umano ay ayaw ibalita ang napakalalaking korupsyon. Ayaw nilang i-expose, sa mga Pilipino. Limitado lang. Buti na lang po kahit papaano, meron pa tayong natitira na mga makabayan na hindi po sila pumapayag
na balaruhurain ang ating pagkapera. Na talagang pagsamantalahan ang ating pera, ang ating mga tax. Buti na lang nananatili pa po kahit sa edad at katandaan ng dating Pangulong Duterte ay talagang binubuhos niya pa ang kanyang lakas para po ang ating bansa ay hindi po ito tuluyang malagay po sa kumunoy, sa imbornal. Dahil kung hindi po napigilan ang ginawa po nila sa bicameral, ito pong BICAM, napakalaki po yata na mawawala pong pera sa taong bayan. Grabe po. Extraordinary na naman yata yun. Kumpleto ang numero ng budget, 6 trillion mahigit, pero yung mga pinaglalagyan ng mga blanco ng mga numero, hindi na po alam ng taong bayan kung saan po mapupunta yun. Di po ba? Pero, sa kabila niyan, puro pera issue, kailangan nating impeach ang Vice President. Kasi, ang Vice President, kailangan mawala yan sa kanilang landas. Kasi pag hindi nawala sa landas nila, habang sila ay nasa kapangyarihan, lahat ng mga ginawa nilang anomalya na natuklasan ng Vice President at dating Pangulong Duterte, pangiistapa sa atin, mga kababayan, yung pati ang ating Pangulo ngayon, may immunity pa yan. Iniiwas pa niya ang ulo niya sa mga issue na ito kasi may immunity siya. Pag nawala na po ang immunity ng Pangulong Marcos, wag naman sana, mga kababayan, wag naman sana na magbakasyon ulit sila sa Hawaii. Wag naman sana, mga kababayan. At kailangan niya pong harapin. Kailangan pong harapin ng Pangulong Marcos Jr. ang mga nakaabang. Ang mga nakaabang niya dapat sagutin lalo sa pera ng mga Pilipino. Mga kababayan, kung yung mga pinasabog ni dating Pangulong Duterte at ni Vice President Sara Duterte, pati yung tumawag sa kanya na First Lady, di ba? Naka-record yun. Recorded yun, mga kababayan. Sinabi ng Vice President yun. At yung perang ginawa po nila, nilalagay nilang extraordinary ng 2 tao sa DepEd pa lang. DepEd pa lang. Paano pa yung ibang ahensya? Di ba? Dokumentado rin yun. Sana, kung itutuloy nila impeachment at malalakas ang loob nila, at kung sila'y makakabalik pa sa kapangyarihan, mga kababayan, di ba? Ano sinasabi ko sa inyo? Ano ang komento ko? Makakabalik lang sila sa kapangyarihan kung mangdadaya yata sila. At may magagana po yatang malawakang dayaan. Huwag naman sana po magpagamit ang COMELEC sa dayaan. Huwag naman po sana. Yan lang po kasi ang kanilang komento ni Kamanong. Yan lang po ang chance nilang manalo. Silawin sa pera ang mga Pilipino. Silawin, gamit ang pera yata ng gobyerno. Gamit yata ang pera ng mga drug lord. Nahandyan pa mga oligarko na nagsama-sama na po yata sila. Isang puwersa na po sila dahil nakita po natin nung i-impeach po nila sa Kongreso ang Vice President, sino-sino po nakita natin doon? Tuwan-tuwa. Halos lahat ang grupo ng makakaliwa. Sumusuporta sa CPP, NP, NDF. Mga congressman, tuwan-tuwa sila. Lalo ang grupo ng Makabayan Black. Pati po ang anak ng Pangulong Marcos pumapalakpak pa sa tuwa. Nung i-announce na po ng speaker na tinatawag po ng Vice President, tambaluslos. Ibang klase po, mga kabayan, instant. Lahat sa kanila, instant. Mapakabilis. Nakita niyo po, sila na po ang nagdesisyon. Sila, makapangyarihan sila sa institusyon nila mga kabayan. Kaya huwag po tayong pumayag, mga kababayan. 32 million ang ginago nila. Ngayon, mahigit 30 million ang nananahimik. Ginago nila ang 32 million na bumoto sa Vice President
na ilan lang po yung mga congressman na yan. 300 plus yan. Pero yung 100 plus po, hindi po nila nasilaw yata sa pera. Hindi po nila pinagbili ang kanilang dignidad, itong 100 plus na congressman. Kasama na po dyan si Pulong sa 100 plus. Pero yung mukha po yatang pinagbili ang kanilang pagkatao at ang kanilang dignidad, kung ito ay sila nga ay may katotohanan nagpabayad, di umano. 200 plus mga congressman yan. Kasama po ang mga nasa party list. Binenta po yata nila ang kanilang prinsipyo dahil sa pera at kapangyarihan, mga kababayan. Kaya po, tingnan po natin mga kababayan, ano kaya ang sasapitin nitong mga congressman na ito? 200 plus, mga kababayan. Itong mga congressman na ito, lalo yung grupo ng Quadcom. Ano naman kaya ang sasapitin nila? Lalong-lalo po, ang Iglesia ni Cristo po, ay nagpahayag na po, di ba? Nagkaroon po ng rally, mga kababayan. Ang Iglesia ni Cristo na kinukundi na po nila ang impeachment na gusto nilang mangyari sa Vice President. How many millions po yon? Ano po? Nilabag po nila. Ganyan po katapang ang mga congressman natin. Wala po sa kanila yon. Hindi po sila takot sa ginawa ng Iglesia ni Cristo, mga kababayan. Ganun po katitindi. Ayan po, yung mga congressman na yan, no? Yan ang matatayo po. Nalilitis daw po kung natuloy. Yan, mga congressman na yan, mga kababayan. Matindi. Yan, kauna-unahan po, yung sinasabi ni dating Pangulong Duterte, saan mo tinago yung asawa mo? Ito po yung si Representative Luistro, saan mo tinago ang asawa mo daw? Na isa daw pong rapist. Sabi daw po yata, rapist, mga kababayan. Tinatago raw po. Yan, si Chua, si Akop, mga kababayan, ibang klase. At ito pong mga tulpo, ibang klase, no? Mga tulpo, at siyempre po sila Paduano, Barbers, Akop, at si Abante, at marami pang iba, mga kababayan. Ibang klase, no? At ang buti na lang, mga kababayan, buti na lang po, meron pang kahit papaano na naniniwala ang mga senador. Talagang meron pa pong dahil po sa Congress, hindi naman po lahat po nasilaw sa kayamanan sa pera. Yung sinasabi po ni Senadora Amy Marcos na 1 trillion daw po ang budget sa pagpapabagsak ng Vice President. 1 trillion. Hindi naman po nasilaw ang mga congressman. Marami pa rin pong congressman ang hindi nasilaw at may paninindigan at may prinsipyo, mga kababayan. Ganon din po sa Senado. Hindi naman po lahat ng mga senador doon ay masisilaw po sa pera doon po sa 1 trillion na sinabi ni Senadora Amy Marcos. Meron pa rin po. Kaya nga po, hindi na po nila tinalakay ang impeachment po na ginawa sa Kongreso. Nag-recess na po sila. Ngayon, pag-uusapan na lang po nila yan. Kung sila ay makakabalik nga po, uulitin ko po, kung makakabalik pa sila sa June, mga kababayan. Kasi po ngayon, nakita na po ng taong bayan kung sino po ang mga politiko na walang prinsipyo, kayang tapalan at bilhin ng pera ang kanilang prinsipyo at pagkatao. Mga kababayan, mga ilang araw po, sana po mailagay po ng ating mga kasamang mga vlogger. Sana po isikapin din po natin na makuha po lahat itong 215 na congressman na nagsipirma po rito. Napakarami po ito, 215 to, mga kabayan, na talagang pinagbili po yata ang kanilang pagkatao, ang kanilang prinsipyo. Pero yung galit po ng mga Pilipino ang hindi nila alam. Galit ng Pilipino, yung Vice President na nagtatrabaho, working Vice President, at napakaraming ginawang magaganda sa ating bansa, kahit po kinikitil ang kanyang pondo, ang kanyang budget, pero dire-diretso pa rin po siya sa trabaho na binigay po sa kanya ng mahigit 32 million. Pero ang mga congressman na itong gustong-gustong magpa-impeach,
kasama po ang grupo po ng mga kaliwa, ay sila po talaga ang number one atake ng atake dito. Dahil ano po asahan natin sa mga makakaliwa? Wala man tayo asahan dyan eh. Talagang gusto niya bumagsak ang gobyerno. At ang isa pa, hindi nila magugustuhan na maging presidente ang vice president. Hindi. Dahil unang-una, silang lahat ang malilintikan. Di po ba? Kaya po dito po mga kabayan, nakakalungkot, di po ba? Pero expected na po natin yan. Expected na po natin yan. Kasi mahirap po kasi magtiwala. Lalo po sa isang presidente na tinatawag po ng dating Pangulong Duterte na weak. Mahirap po kasi magtiwala sa isang weak leader. Sinasabi ng dating Pangulong Duterte, ito isang weak at isa pang drug addict. Pagka naman si Kati Binag, paano mo pagkakatiwalaan? At paano yan susundin at pagkakatiwalaan ng Pilipino? Kung yung mismong anak nga niya, hindi siya sinunod. Presidente siya. Di po ba? Ano ang maasahan mo sa isang presidenteng ganito? Walang yagballs. Pangalawa, wala rin siyang yagballs sa pagpapadrug test niya. Anong klaseng presidente yan? Di ba? Hindi ka sinusunod. Sa bagay, ang nakikita na lang naman ng mga Pilipino, tayo, ang nakikita na lang naman natin sa kanila, yung pera natin. Ang nagpapatagal na lang po. Yung pera na lang po natin, ang nagagamit po pambulag. Nagagamit po ang pera natin pangbulag, pangbingi. Nagiging pipi sila sa katotohanan. Wala po silang nakikitang korupsyon sa administrasyon po ng bagong Pilipinas. Dahil po sa pera po yata. Walang nakikita ni katiting na korupsyon, anomalya ang mga ito. Puro nakatutok lang po doon sa ginagawa nilang demolition job sa Vice President at sa dating Pangulong Duterte. Yan po mga kabayan. Hintayin po natin. Puputok po yan lahat. Lalabas at lalabas po yan mga kabayan. Ang 215 na mga pumirma po. At syempre po, yung sinasabi ko nga po, wag na po natin tangkilikin. Lahat po sila mga kababayan. Lahat. Maging matalino na po tayo sa pagboto. At sana po, umaksyon na rin po mga kababayan. Umaksyon na rin po sana ang ating men in uniform sa nangyayari po, lalo po sa ginawa po nilang budget, 2025 national budget. Sana po, itama na po nila ito, lalo po ng men in uniform. Itama po nila ang nangyayari po sa ating bansa. Masyado na po naaapi ang mga Pilipino, lalo po sa ating kapirahan. Maraming salamat po mga kabayan sa nakagusto po ng ating tambayang mga kabayan sa YouTube at TikTok. At ganun din po sa mga nagla-like, share, subscribe, and comment. Thank you po mga kabayan. Ingatan nawa po mga kabayan at isama po natin sa pag-iingat at dasal ang Vice President Sara Duterte. Sa muli po, paalam, bye-bye.